Hello mga kababayan and welcome sa aking vlog. So today, it's not a happy day. It's a sad day. Oo, may nangyari kasi guys na kailangan naming gawin. Kasama ko pala si Rodel. Ayan, si Kuya Rodel. So pinagdadrive niya tayo for today. Another gastos. Siguro itong pupuntahan namin. Actually, napaka-challenging talaga ng pag-uwi ko. Anyway, pupunta kami ng Toyota for today para i-check si Auntie Velos. Oo, dalawa kasing sasakyan guys. Yung una si Velos. Ang nangyari kasi kay Velos, nabangga na yan ng 3 times. So first, second na aksidente. Lahat naman aksidente is from the other person. Oo, first, second aksidente, mga minor lang. So binabayaran yun ng insurance, inaayos ng insurance. Etong last accident, last December na uwi ko, major accident siya. Thank goodness naman, walang nangyari kila Kuya Rodel. So warak yung harap nung Velos, di ba Del? Warak. Kasi nga nabangga siya ng isang student yata, minor, nabangga, lasing. So napag-usapan yon sa police station na insurance ang mag-aayos, tapos babayaran lang ng third party yung mga excess in case. So ito na nga, nung December yun, di ba? December, January, February, March, April, May. So finalo up namin nung andito kami siguro last week. Sabi na road test na daw, nagbigay pa kami ng panggasolina. Then after a week, nito lang, sabi may mga babayaran pa daw na hindi na daw sakop ng insurance. So yun yung pupuntahan namin ngayon, to clarify kung ano yung babayaran. So ang question dyan, sino ang magbabayad? Alam nyo guys, iniyakan kasi ako ng babae nun eh. Iniyakan kami ni Rodel. Alam nyo kung paano iyak niya? Iisang mata lang yung umiiyak guys. Parang para siyang si Judan Santos. Ganyan lahat yung mga previous accidents, no? Wala, mga minor lang yung mga binayaran Del, no? Mga lang. Itong major, wala talagang binayaran. Towing lang na 5,000 ang binayaran. Yan pa lang ha, yung binayaran. Nag-ask din ako ng pambayad before ng mga additional expenses, pero nakiusap, no? Yan, kasama ko pa yun si Rodel. Nagabihan pa kami that time. Nakiusap na wag na daw. So ako naman, naawa naman ako guys. Naawa naman ako. Sila mag-asawa umiiyak eh. Additional expenses, gaya sana ng mga, alam niyo yun, hindi namin gagamitin yung sasakyan, binabayaran namin yan monthly. Wag na daw, nakiusap. So pinayagan ko naman, okay naman ako. So nagpa-platter, gumawa kami ng kasulatan. Talaga, di ba last time parang ayaw pa nila, pero sabi ko talaga ako na magbayad sa kasulatan. Magbabayad ka dun eh, mga 1,000 or 500 yun, di ba Del? Notary, na notarize pa yan para may babalikan tayo kung sakali. So yun, chinat ko na yung babae. Sabi ko, ate, ganito ganyan, baka gusto mong sumama sa akin ngayon sa Toyota kasi nga meron silang news na may mga babayaran pa na hindi na daw sakop ng insurance. So sabi niya, para alam mo ba kung magkano yung babayaran. So sabi niya, nasa center daw siya, nagpapa-check up through chat. Naman siya guys, responsive naman siya. So sabi ko, ate, ganito na lang, i-video ko na lang kung ano yung mga babayaran, and then i-send ko na lang sa inyo, since hindi naman magandang pakiramdam nyo. So nag-confirm naman siya na sige, sabi niya. So yun. So yung mga tanong, sabi ni Rodel, paano kung hindi magbayad? Ano gagawin natin? So meron naman kaming kasulatan, di na lang,
punta ko na lang sa ICC. 'Di ba? Punta ko na lang sa ICC yung ano, kasulatan para ano siya, mabigyan siya ng warrant of arrest. O may punta siya sa Senado, 'di ba? Umarap siya sa Senado, tapos ano, parang bato style. Hindi, setting the joke aside. Wow, setting the joke aside. English. Kung hindi man siya magbayad, puntahan ko talaga siya sa bahay nila. Malapit lang naman yung barangay nila dun sa amin. Yun, pero before that, alamin muna natin kung magkano talaga yung babayaran. Kasi nai-stress ako, guys. Alam nyo, yung stress ko pagka uwi, imbes sana sumakit yung ulo ko, no, hindi. Para ako nagduduwal. Parang sabi ko, ano ba yan? Wala na akong pera, Rodel. Wala ka ng sahod. Ang hirap lang talaga, sa totoo lang. Anyway, ipag-pray na lang natin na since okay naman lahat-lahat. Sila Inang, sila Tatang. Sabi nga ni Tatang, kung mura lang naman yung babayaran, ako na magbayad. Sabi ni Tatang ng ganun. Sabi ko, hindi. Kasi sense of responsibility yan eh. Parang pinagtatawanan na lang tayo nung nakabangga, di ba? Kung tayo lang din ang magbabayad. Kasi gusto ni Tatang kunin na yung sasakyan. Ganon. So sabi ko, wag. I mean, pabayarin natin si auntie. Alam nyo guys, since ano, yung responsibility, okay na yung maluwag tayo sa tao ba? Maluwag kasi kami talaga. Di ba alam mo naman yan? Maluwag kami. Oo. Hindi yung maluwag sa ano ha. Maluwag ang puso. Okay. So, yun. Tignan, sabi ko, bago kami umalis, tignan lang natin ipabayad lang natin kay auntie. Mamaya paro pag malaki, alam naman si Tatang. So, yun. Ito pinapabayad ko para matuto naman. At saka, hello, ang unti na nga lang talaga ng binayaran nila, as in. And feel ko they are capable naman. Meron silang sasakyan, meron yata silang business, 'di ba? Talipapa feel ko malaki eh. Hindi ko pa kasi napupuntahan yung bahay nila. Ayoko naman na ano, parang sagutin lahat, alam mo yun. Hindi naman tayong nakabangga. Siguro kung kami ang nakabangga, baka sasagutin ko, mga ganun, 'di ba? Pero ito talaga grabe. Wasak talaga yung monitor, wasak talaga yung eto. Wasak talaga yan, guys. Wala ka nang magalaw. Pati mga wheels niya hindi na sumasama del, no? Ganun. Ano, tie rod. Oo, ganun ka worse yung Pati yung pintuan din sa drive side, hindi na maabas ng buksan. oo, hindi na nabubuksan yung ano, yung pintuan sa driver door. So yun guys, grabe no, nafe-feel nyo yung energy ko, ang baba na energy ko ngayon kasi parang pera na naman. Gusto kong magsumbong. May kantang ganun, di ba? Ay, hindi mo nadidinig yun? Ay, hindi mo nadidinig. Anyway guys, malapit na tayo sa Toyota. So i-check natin kung magkano talaga yung babayaran and we'll see. Kasi i-video ko siya para meron tayong ano, resibo para kay auntie. Hindi siya sa Auntie Claire ha. Guys, ipakita ko pala yung capital namin. Capital of ano, province of Cagayan. So yan yung capital namin. Meron siyang message, you can't get rich in politics unless you are a crook. So loob niyan guys, capital. Yan, ang dami no. So sa labas lang. Diyan ako nag-i-stay dati. So after ng ano, ng capital namin, ito na guys yung Toyota. Dito tayo dadiretso. Habang fresh pa tayo. Mukha pa tayong fresh na ganito guys, pero sabi ko nga kay Rodel, gusto kong pumasok yan sa Toyota na alam mo yun, hindi na naligo, ganun, para mukha tayong yagit, para alam nila wala tayong pera, kasi wala naman talaga tayong pera guys. Mag-update. Naku, grabe ang gastos pala ng sasakyan, Rodel. Ang OA ng sasakyan ha, grabe talaga. Etong Wigo, wala talaga sa plano tong Wigo eh.
Kaso nga dahil sa pagmamahal natin sa ating parents, comfortability, di ba? Pakape si Rodel. So guys, grabe. Umalis kami ni Rodel ng 10:30 sa bahay. Tapos anong oras pa lang ngayon guys? Magti 3 o'clock na. Kakaalis namin sa Toyota. So ayun na nga. Battery ang defect nung sasakyan. Kaya bumili kami ni Rodel ng battery na para ibigay na sa kanila. So yung price nun ay 4,700 pesos. So idadagdag yon doon sa babayaran nung nakabangga. Okay, chinat ko na siya. Bukod pala doon, meron pang babayarang 42,600 na depreciation fee. Meron palang ganun, no? Depreciation fee tapos participation fee. So chinat ko na din yung nakabangga. Pinagpe-pray ko lang na talaga na yung nakabangga makabayad. Kasi nga sabi niya, 'di ba, nasa center daw siya na nagpapa-check up kaninang umaga pa 'yun. Tapos nag-reply siya sa akin kanina. Sabi niya nasa center pa din daw siya. Kaya hindi daw siya maka-reply. So sinend ko lahat yung total bill. Sabi ko, nakisuya ako dun sa kay Kuya Toyota Boy, Kuya JV, na isend yung resibo. So pwede naman daw. So suma total 42,000 ang babayaran nung nakabangga, 600 plus 4,700 plus 2,000. So mga almost 50,000. Uy, laking pera nun guys. Hindi pa pwedeng ako na naman ang magbabayad doon. Yung ay Diyos ko, pagtatawanan na lang kami. 'Di ba? I mean, ano bang pwede yung mai-comment kung kayo yung nabangga? Rodel, ano ba para sa iyo? Sila na dapat pagbayarin ha. O pagbayarin, 'di ba? Kasi Diyos ko, Lalasing, drive, lasing. o tama, nagda-drive lasing. Oo. Abala sila, paanohan sila, bigyan ng leksyon. Oo, eto guys, si Kuya Rodel, matagal na naming nagda-drive. Ilang years na, Del? Magpa 5 years na yan. Oo, baka ano siguro. Oh, mga ganon. Ay, hindi naman. Hindi, Mga 3 years. Oh, mga ganon. Mga ganon. Hindi. Eto guys, nagda-drive siya ng truck, nagda-drive siya ng bus. Ex-abroad din yan. Wala akong masabi talaga sa kanya, maingat talaga siya mag-drive. Yung mga nakakabunggo talaga sa amin is yung mga mga nakainom. Mostly, hindi, estudyante yung isa. Yung pangatlo talaga, yun yung nakainom ng naipultog siya eh. Naiano siya eh. Ano ba yun? Lumipad siya. Lumipad. So yun guys, hindi po pwedeng ako na naman yan ulit. Ay Diyos ko. Tingnan nyo yung mata ko guys, wala na akong pang tingnan nyo yung mukha ko, wala na akong pang maintenance. As in. So this is a lesson to all those people na kasi kahit anong ingat natin mag-drive talaga kung yung other people medyo walwal kung mag-drive, di ba? So tama lang naman na bayaran nila. Kasi grabe na yung danyos, grabe na yung gastos. So, di ba? Yung responsibility lang talaga yung inaas ko diyan, and understanding, kasi naintindihan ko yung situation niya eh. Sana naman maintindihan niya yung situation ko. Ayoko namang lumaki pa to or something. For sure ayaw naman nila. So, yun lang guys. For now, pupunta na ako ng SM, bibili ng maleta. Wala pa naman akong ticket pa Africa, pero bibili na ako ng maleta kasi merong naka-sale. Sana merong buy one take one. So pakita ko yung mini SM namin doon guys. Dalawa pala SM namin dito guys. Kaso wala mga customer. Charis.